naman po na napakataas ng pamantayan ng ethics ng legal standards po ng ating batas para mag-practice yung tinatawag nating legal profession. At sa loob ng isang administrasyon, sa buong administrasyon ni Duterte ay nakita natin yung pambabastos sa mga kababaihan, mga late night na pagmumura, pambubuli at yung pagpapakita na siya ay isang strong man sa ating bansa. At ito ay walang lugar sa ating batas. Kaya po dinudulog po natin ngayon sa ating pinakamataas na hukuman, sa ating mga mahal na hukom, na desisyonan at tanggalan ng lisensyang maging abogado si Pangulong Duterte. Nataon din to dahil sinabi niya na siya ang magtatanggol sa kanyang anak na si VP Sara sa impeachment na darating. At naniniwala tayo na dapat desisyonan ng korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ng si Pangulong Duterte sa ating bayan. Witness natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bansa. Marcos singilin! Marcos singilin! Lalo't higit patuloy niyang sinusuhayan ang paglabag sa mga karapatang pagtao. Bilang mga biktima, malinaw na salungat sa prinsipyo ng karapatang pagtao ang kanyang mga ginagawa at ginawa. Ang karapatan ng mga mamayan ang siyang dapat nananaig sa ilalim ng batas. Ang mga salitang binibitawan ni Duterte ay patunay na wala siyang paggalang dito. Kaya naman marapat lamang kami nananawagan sa Korte Suprema na bigyan kami ng nararapat na proteksyon. Sobrang naamawalan kami ng mga mahal sa buhay dahil sa walang habas na pagpatay ng mismong mga bahagi ng Estado. Hinihinog namin ang Korte Suprema na patunayang hindi higit sa batas kahit pa mga abogado.